kabila ng mga pahayag ng gobyerno na bumababa ang crime rate, ibang larawan ang nakikita ng publiko. Karahasan, pagdukot at patayan na tila araw-araw na lang laman ng balita. Dalawang political analyst ang nagpahayag ng matinding pagkabahala at tinawag pang kalokohan ang datos ng gobyerno. Si Carla Abellana magbabalita. Patuloy na bumabalik sa agenda ang isyu ng kriminalidad at peace and order na isa pa ring malupit na suliranin sa bansa. Bagamat ipinagmamalaki ng gobyerno na bumababa raw ang crime rate, hindi ito tumutugma sa realidad na nakikita ng mga mamamayan. Ayon kay Professor Froilan Calilong, isang kilalang political analyst, malinaw na may mali sa mga pahayag ng gobyerno at ang nararanasang krimen sa araw-araw. Halos hindi na mabilang ang mga insidente ng kidnap for ransom, mga taong nawawala at mga road rage na nauuwi sa mga marahas na pangyayari o maging kamatayan. Isang patunay ito ng lumalalang problema sa peace and order na kailangang tugunan ng gobyerno sa mas konkretong paraan. There will be definitely parang a source of confusion, especially on the part of the public. Kung halimbawa, ito yung numero na sinasabi nila that criminality is going down, but when in fact, every day we're seeing petty crimes being committed. We're seeing kidnap for ransom, for instance. We're seeing people being mga tao na nawawala, 'di ba? Or itong mga road rage na to na nauwi sa patayan. Dahil dito humihina ang tiwala ng mga mamamayan sa gobyerno, bagay na anyay hindi gaanong naging issue sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think this is symbolic of the decreasing moral fiber nitong ating mga kababayan, and I think one of the reason behind this is yung lack of trust and lack of sabihin na nating paniniwala nila doon sa ating pamahalaan. And I think this is something na hindi natin nakita or masyadong naranasan nung panahon na nakaraang Pangulo. Samantala, si Kaado Paglinawan naman na isa ring political analyst, tinawag na self-destructive ang kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang mga desisyon at hakbang ng gobyerno ay patuloy na nagpapalubha sa mga problema ng bansa. Imbis na magbigay solusyon para kay Kaado, tila nagiging sanhi pa ng sarili nitong pagkasira ang mga hakbangin ng administrasyon sa mga isyu ng kriminalidad at peace and order. Itong administration na ito has a self-destructive instinct. Mariin niyang tinanggihan ang pahayag ni PNP Chief Romel Marbil na bumababa ang kriminalidad sa bansa. Giit niya, mali ang impormasyong ito. Sa kabilaan niya ng mga pahayag ng PNP ay mataas pa rin ang mga insidente ng kidnapping at iba pang krimen na nagdudulot ng takot at kawalan ng tiwala sa seguridad ng bansa. Breakdown of peace and order. Bubulahin pa tayo nitong si General Marbil na bumabagsak na raw ang krimen. Kalukuhan. Peace and order. Malaking problema. Paano tayo makapagninegosyo ng maayos? Sabi niya, ang kidnapping napakataas. Kaya't nananawagan ang mga eksperto ng agarang aksyon upang ayusin ang Pilipinas. Isang panawagan na una nang itinaguyod ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa kanila, hindi na maaaring palampasin pa ang lumalalang sitwasyon ng peace and order sa bansa at kinakailangang magsagawa ng mga konkretong hakbang para maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at maisaayos ang kalagayan ng bansa. Ayusin natin ang bansa natin. Ngayon, wag na ho tayong magpabukas. Baka wala na pong kinabukasan. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SMNI News.